So, nais ng Panginoon this morning na tayo po ay mapaalalahanan, no? At marinig itong mensahe ng Panginoon na pinamagatang stand firm and gain life. Pwede bang sabihin, stand firm and gain life. Kasi sa una, kapag sinabi natin stand firm, magpakatatag ka, maging matibay ka, magtiis ka. Para bang, pastor, napakahirap naman nun. Pero kapag dinugtong natin yon and gain life, so parang merong, merong reward. Sabi mo, reward. Ganun naman talaga lahat eh. Lagi nating hinahanap yung kahihinatnan ng ating mga gagawin or pagtitiisan. Tama po ba? Tama ba? Marami mga estudyante ngayon, nagtitiis sila for how many years nag-aaral? No? Bakit nila tinitiis? Because they do believe that there is something waiting for them. May naghihintay para sa kanila. Tama? Na kapag sila po yung nag-graduate, maaring sila po ay makakapagtrabaho at hindi lang makakapagtrabaho, kundi makakahanap ng mas magandang trabaho. Tama? At nakikita nila yung benefit nito, yung reward sa kanilang pag-aaral at sila'y nakapagtrabaho, sila'y makakatulong, sabihin na natin, sa kanilang family, first of all. And then, makakamit nila yung mga pangarap nila sa buhay. No? Kaya lang, meron talagang pagtitiis. Sabi mo nga ulit, pagtitiis. Alam niyo po, lagi kong sinasabi, every time meron akong kausap na dumaranas ng mga pagtitiis, sinasabi ko sa kanila, suffer now, enjoy later. Sabi mo, suffer now, enjoy later. Di ba? Ang ganda siguro nun, no? Ngayon pa lang, sige, mahirapan ka na, magtiis ka. But after that, ang sabing ganon, ay makakamit ninyo ang inyong mga kaluluwa. Napakaganda ng reminder sa atin. Tingnan niyo po sa Luke 21 verse 19 sa English version, ang sabi niya, by standing firm, you will gain life. Napakasimple, no? Nung sinasabi ko, Lord, ano ba yung nakikita ko rito na na nais mong ihayag o ituro sa amin? Kasi napakaikli lamang na salita ng Panginoon. So, tinatanong ko si Lord, no? Bagaman na nasa kalalagayan akong pagod na pagod at puyat na puyat. Ayun. So, kagabi nga, talagang dahil pinagpala yung ating mga kapatid, sobra-sobra po yung kanyang pera sa bulsa ng oras na yon. Kaya kami po inalibre, sa Jollibee, So, praise God. Ang sabi pa rin po niya rito sa MBB, Tagalog version, ang sabi niya, sa inyong pagtitiis, kasi iba yung binasa natin kanina, ang sabi niya rito, sa inyong pagtitiis, ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Naku niyo po ba? Sa inyong pagtitiis ay maililigtas mo ang inyong buhay. Ito po yung sinabi niya sa mabuting balita. Bagaman may kaunti lang naman na pagkakaiba, but I do believe that the writer of this verse, yung author nitong verse nito is the Holy Spirit. Tama po ba? At makikita natin na bagaman iba yung pagkakasulat, kasi mostly ang ginagawa ko kapag ako po may binasa na verse or talata, sa isang version, titignan ko pa sa ibang version kung ano paano yung pagkaka-construct ng kanyang mga pangungusap, kasi baka magkaroon ng pagkakaiba sa may ihahayag. Napakahirap po kasi na magkamali. Tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Ang sabi niya rito habang nilalagay ng ating kapatid, sabi niya rito, so then, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Nakanya po ba? Ang sabi niya, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo, ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Isang paalala sa atin, kasi maraming nag-aakala ng mga Christians because they are attending church, dahil sila nagdumadalo sa gawain, dahil sila ay may ministry sa church, because they are pastors, they're attending so many fellowship, ang akala nila ay matatag ang kanilang pananampalataya. Pero ang sabi rito, take note, ang sabi niya, kaya't ang nag-aakala, hello, sabi niya, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Sometimes, sinasabi natin sa ating sarili, okay naman ako eh. Sino nagsasabing okay yung kanyang faith? Tandaan natin, habang paparating ang time ng pagdating ng ating Panginoon, ay
Ang kalaban naman ay pilit niyang pinahihina ang bawat Kristiyano. Kaya huwag ka na magtataka kung bakit sa mga huling araw ay maraming tatalikod na Kristiyano, because it is part of the prophecy. Na kung saan maraming mga Kristiyano, even the elite, ibig sabihin, even yung talagang malalalim na sa pananampalataya, ay talagang makukuha pa silang mag-backslide, tumalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya akala natin, it's okay. Okay lang ako, pastor. There's nothing wrong with me. Marami mga tao, ganun kasi yung kanilang iniisip. Wala namang masama sa akin, parang ako. Akala nyo, lakad-lakad lang ako ganito, no? Pero kung titingnan nyo talaga, i-examine nyo kung meron kayong x-ray dyan, kung meron kayong ultrasound, or scanner, kung ano man yun, makikita nyo na, ay, pastor pala, ingtod na pala, masakit siya. Masakit pala yung tuhod ni pastor, namamaga pala yung tuhod niya, meron pala siyang rheuma or arthritis. Ay, tingnan mo yung dito pala ni pastor. Yung sa likod niya, ang sakit pala nun. Naku niyo po ba? Pero pag makikita niyo ko, okay naman si pastor eh. Tama po ba? Hello? Naku niyo po? But behind, no, deep inside, hindi lang ito kasi nakikita. It seems to be that I am okay, but I am not. Naku niyo po? But I'm trying na maging matatag sa harapan ninyo. Tama po ba? Ganun naman yung mga magulang eh. Yung mga magulang nagpapakitang okay sila but they're not okay. Isa rin sigurong sinungaling talaga yung mga magulang. Tama po ba? Tama ba? Sabi ng magulang, busog ako. Para lang makakain yung anak niya, busog siya. Kahit walang pera si nanay, si tatay, ibibigay niya yung pangangailangan ng anak niya. Sinungaling ang magulang. Sinungaling ba yung magulang? Diba? Somehow, kung titignan natin, we need to do that. Kailangan natin gawin yon para lang maipakita ang katatagan. Kasi pag nagpakita ka ng kahinaan sa panahon ngayon, matatalo ka. Yun po ba? Because everything that surrounds us cause us to be weakened. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na nasa paligid natin ay siya yung nagiging dahilan o nagdudulot ng ating panghihina. Whether it is business, kahit na sa business mo ay nakikinabang ka, maaring pahinain ka niyan. Tama po? Kahit kumikita yan. Kahit na gaano kabait yung boss mo, sabihin na natin, kahit gaano kalaki kinikita mo, maaari kang pahinain ng lahat ng mga bagay na nasa paligid natin. When we talk about pahinain, ang pinapahina niya yung ating spiritual. Kasi yung physical natin, napapahina ng trabaho, pero itulog mo lang yan, magiging okay ka na naman. Tama po ba? Nandiyan ka pa ba? Okay. Kaya nga pinag-iingat po tayo. Kung inaakala natin na matatag ang ating pananampalataya, huwag kang magpakampante, sabihin sa katabi mo. Kasi iyan po ay masusubukan. The moment na ikaw, sabihin mo na ay nagsasabing, ay matatag yung aking pananampalataya, pastor, no? At hindi ako matitinag kahit anumang pagsubok ang dumating sa aking buhay. Meron tayong awitin eh. Anumang pagsubok man sa akin dumating, Diyos ika'y sasambahin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Sabi niya gano'n, anong pagsubok man ang sa akin dumating, Diyos ika'y sasambahin. No, na parang sinasabi ng umawit na ano man ang dumating sa kanyang buhay, ay sasambahin pa rin niyang Diyos. Siguro yun ang isang pananampalataya na masasabi natin na matatag, na they can still worship God and praise God in the midst of the storm. Nananatili silang nakatayo. Nakuha niyo po ba? Tingnan niyo po, no? Ang sabi dito sa 2 Corinthians 13 verse 5, no? Ang sabi dito, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless of course you fail the test. Sabi niya, napakaganda. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Tingnan niyo po, ang sabi niya, let us always examine our faith. Kasi ito yung hindi natin
nasisiyasat eh. Ibig sabihin, hindi natin nabibigyan ng time yung ating faith. Nagbibigay tayo ng napakaraming oras at panahon sa pinansyal, sa trabaho. But how about your faith? Again, lagi ko sasabihin sa inyo, may mga iba't ibang aspeto ang buhay. Hindi lamang aspeto sa pinansyal para ikaw ay mabuhay. Well, of course, nariyan yung spiritual aspect of our life na kailangan din naman nating bigyan ng pansin. Sabihin na natin, sige, stable ka when it comes to finances. The financial, stable. Physical, sige, stable ka. Emotional, sige, stable. No, yung intellectual mo, sige, yung mindset mo, stable. But how about your spiritual life? Yung spiritual life natin, ang concern nun yung ating soul. Sabi mo soul. Nakukuha niyo po ba? That's why, yung soul natin ay hindi naaalagaan ng ating spirito. Kaya ang nangyayari, most of the time, kahit na financially stable ka, but because of your soul, tandaan natin yung soul, ito yung ang sakop nito, yung ang ating mga iniisip, yung ating damdamin. Ano? Kaya kapag ikaw ay bagsak spiritually, talagang ikay lungkot na lungkot. Nakakaisip ka na parang ikaw na lang mag-isa. Bagaman maraming tao nasa paligid mo, pero nararamdaman mo, mag-isa ka na lang. Bakit? Kasi pinabayaan natin yung ating pananampalataya. Ang sabi pa niya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Nakakalimutan niyo bang tinanggap niyo si Jesus? Sinong naniniwalang nandiyan si Jesus sa puso niya? Amen. So, nandiyan ba siya ngayon, church? Tingnan mo, baka nandiyan siya, siya sa atin mo, Lord, nandiyan ka pa ba? Nararamdaman mo pa ba si Lord sa buhay mo? Naririnig mo pa ba si Lord na sinasabi niyang manalangin ka? Pinapakinggan mo ba? Sinabi ni Lord, manalangin ka. Do you pray? Kapag sinasabi ng Panginoon, nagbasa ka ng Bible, pinapakinggan mo ba siya? Naririnig mo ba siya? O bakit di ka nagbabasa? Kung naririnig mo siya, bakit di ka nagbabasa? Ang sabi ng Panginoon, magpalakasan kayo. Attend fellowship. Sinasabi ni Lord John, kung nandyan si Lord, dapat naririnig mo. At dapat kung naririnig mo, ginagawa mo. Tama po ba? Pero hindi natin ginagawa, bagaman naririnig natin. Ito yung sinasabi ng mga matatanda, pibalabalugbog. And it is a sin. Kasalanan yon. Because the purpose of God ay para tayo po'y maging matatag spiritually and to gain life. Naku niyo po ba? Hindi ba mahalaga ang kaluluwa mo? Hindi ka ba nangihinayang sa kaluluwa mo na kung saan attend ka ng church, nakikinig ka ng Word of God, and then at the end of your life here on earth, haharap ka sa Panginoon at sasabi niyang, depart from me, lumayas ka dito, hindi kita kilala. Sinayang mo lang yung mga panahon na ikaw ay dumadalo sa gawain at pagdating na kung saan lilisanin mo ng mundo at makikipagkita ka sa ating Panginoon, ay sasabihin niya, lumayas ka sa harap ko, hindi kita kilala. Kasi hindi ka na natiling matatag sa iyong pananampalataya. That's why you did not gain life or your soul. Nakuha po ba natin? Kasi masyado natin binibigyan ng importansya itong katawan. Tingnan mo nga yung katawan mo. Di ba? Masyado natin binibigyan ng importansya yung katawan natin. Sexy ka na eh, okay ka na, maganda ka na eh. Tama? Hello? Tingnan mo katabi mo, maganda na siya? Pogi na ba siya? Okay na ba siya? Sexy na ba siya? Marami na ba siyang abs? Tingnan niyo siya, baka okay na siya. So after that body, after that temple, tingnan naman natin yung ating kaluluwa. Okay ba yung ating mga kaluluwa? O baka malnourished ang kaluluwa mo? Ang payat-payat ng kaluluwa mo, yung katawan mo, ito yung kaluluwa mo, ganun. Hindi proportion. Okay? So, kaya ang sabi ng Panginoon, mag-ingat ka, dahil baka sinasabi mo na okay ka, matatag ang pananampalataya mo, and then in the long run, ikaw ay babagsak. Nakuha po ba natin? Yung overconfident, alam mo yun, yung alam mong papasa ka sa exam because sabihin natin matalino ka. No? Nag-review ka, masyado kang nagsettle. Masyado mo talagang
nagpakampante ka. By the end of the day, nung kayo po ay mag-e-exam, bumagsak ka. At napakasakit po nun. Because hindi niya na-meet yung tinatawag na expectations in your life. Naku niyo po ba? At ito yung isang bagay na ayaw ng tao. Yung hindi niya makamit kung ano yung hinahangad niya, yung ine-expect niyang maganap sa kanyang buhay. We have so much expectations in our life. Tama po ba? Imagine mo yung magulang nag-expect sa kanyang mga anak na makakapagtapos ng pag-aaral, but after that, hindi naman pala. Nag-asawa sila ng maaga. So, nabigo sila. Ganon din tayo, yung expectations natin sa sweldo natin ito na magsusweldo ako this week or this month, ganitong gagawin ko, ganyan. Pero may darating na unexpected expenses or bills na hindi mo inaakala. Tama po ba? At doon tayo talagang sabihin na natin na nabibigo at nanghihina yung ating pananampalataya. Pero hindi dapat. Because according to 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless of course, ang sabi niya, you fail the test. Dito mo kasi malalaman kung talagang nariyan si Kristo. At si Kristo ang nagpapatatag, nagpapatibay ng ating pananampalataya. Naku niyo po ba? Hindi pwedeng maging matatag, tumayo, manatili ang isang Kristiyano without Christ in his life. O sabihin natin na just si Kristo, but you're not allowing Christ to move in your life. May Kristo ka nga, hindi mo naman siya hinahayaan na siya yung magtayo sa'yo. Nakanyo po ba, church? So again, this morning, nais ng Panginoon na tayo po'y maging matibay, maging matatag, maging malalim. Do you want that, church? Upang nang sa ganun, kapag may bagyo, pag yung hangin, ang sabi ng bagyo, hindi ka matitinag. Amen po ba? Okay, so, how to stand firm, Pastor? According to the Bible, no? Meron po tayong pag-aaralan. Unang-una sa lahat, ang sabi rito is, to stand firm is to give yourselves fully to the Lord. Sabi mo, give yourselves fully to the Lord. Yun. Sabi nga nun ibigay mo ng buong buo ang iyong buhay o ang iyong sarili sa Diyos. Sino dito yung ibinigay na niya ang kanyang buong buhay sa Diyos? Hindi pa ba naibigay yung buong buhay mo sa Diyos? Di ba? Doon pa lang. Kaya pala ang mga tao, mga Kristiyano, bagaman tinuturing silang Kristiyano, ang tingin nila sa kanilang sarili, Kristiyano, matatag sila, and yet, sila pala yung mahihina. No? Sila yung marurupok. Bala mo, made in China. Di ba mga made in China, marurupok? Tanim yung katabi mo, marupok ka ba? Kasi baka made in China yan. Hello? Our faith is made in heaven. Tama po ba? Amen po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon yung kasal is made in heaven. Was made in heaven. Nakaya? Kasi ang nais sa Panginoon maging matatag. But Satan wants to ruin it, to destroy it. Pero sinasabi ng Panginoon na ang lahat ng made in heaven, matatag yan. Kahit sirain pa ng kalaban yan, hindi mabubuwal. Ako ay may sandigan, hindi mabubuwal. Ako ay may sandigan, hindi mabubuwal. Diba? Kasing taas ng kabundukan, hindi mabubuwal. Nakuha niyo po ba? Napaka-imposible na mabuwal ang isang tao, isang Kristiyano na ipinagkatiwala na niya ng buong-buo ang kanyang sarili sa Diyos. The reason why, kung bakit tayo nabibigo, kung bakit tayo nabubuwal the moment na may mga pagsubok sa buhay, because we do not give ourselves fully to the Lord. Hindi mo pa binigay ng buong buo. Maaaring ang binigay mo lang sa Kanya yung kamay mo, pero yung paa, kamay, katawan, hindi pa binibigay. Isang bahagi pa lang ng kamay mo, binibigay mo sa Kanya. Kaya nga pag nagpupuri ka, ito lang ang naitataas. Amen? Maaring mga paa natin ay hindi pa natin naibigay, pero buong katawan natin naibigay, except our feet.
That's why kahit gustong-gusto mong pumunta sa church, gustong-gusto mong magpuri, sumamba, ang sabi ng puso mo, pero ang sabi ng paa mo, ayokong pumunta sa church. Dito lang ako magsasamba sa bahay. Pwede naman, naririto rin naman si Lord. Alam niyo kung gano'n ang magiging mindset natin, dito na lang ako sa online, manunood, magwo-worship, dito na lang ako. Siguro sasabihin ni Lord pagdating niya, at ginawa niya yung mga Kristiyano, sasabihin ni Lord sa'yo, dyan ka na lang, mag-online ka para kang nasa langit. Gusto niyo ba yan? Imagine mo, manunod ka na lang kung paano nagpupuri yung mga Kristiyanong na rapture sa langit, and then ikaw online ka. Mas gusto natin yon kasi yung very convenient. Tama ba? Imagine mo, nasa bahay ka lang, nanonood ka lang ng preaching, nanonood ka ng Bible study or whatsoever, and then pag ni-rapture ng Diyos ang mga tunay na Kristiyano na nagpapagal, naglilingkod sa Kanya, at sasabihin mo, Lord, bakit hindi ako nakasama? Sa online ka na lang. Gusto mo ba yan? Sa online ka na lang? Di ba napakahirap yata nun? Binigay mo yung time mo para nandudong ka, nanonood ka. Binigay mo yung time mo, pero yung buhay mo, yung katawan mo, hindi mo pinagkatiwala sa Diyos. Hindi natin maibigay ang lahat-lahat sa Diyos. Bakit kaya hindi mo maibigay ang lahat-lahat sa Diyos? Tingnan niyo po ang sabi rito ng 1 Corinthians 15:58. Napakaganda ng sinasabi. Kabisado natin yung salita na to, yung verse na ito. Napakasarap. Lagi ko itong naririnig eh. Ang sabi niya, kaya mga kapatid, tingnan niyo po kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Ang sabi niya, stand firm, brothers. Hindi nakikilos. Let nothing move you. Walang makakagalaw sa inyo. Okay? Makakaapekto sa inyo. Hindi kayo matitinag. Hello? Nandiyan ka pa ba? Ayan. Sabi niya, huwag kayong patitinag. Dapat hindi kayo natitinag. Pag humampas yung bagyo, yung hangin na malakas, let nothing move you. Hindi yung matutumbak ang ganun. Sabi niya, let nothing move you. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Ibig sabihin, focus ka. Kahit may hangin, may bagyo, basta't ikaw focus ka sa kung ano ang pinagagawa ng Diyos. Because ang lahat ng nasa paligid natin ay nagkokos din naman ng distraction sa atin. Nakanyo po ba? Para hindi maganap yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Because Satan wants us to stop doing good for the glory of God. Ang gusto ni Satanas ay huminto tayo, tumigil tayo sa paggawa ng mabuti para sa Diyos. Yun ang pinaka-main target niya, di ba? Satan came to kill, to steal, and to destroy. Hahayaan mo ba na ganun ang mangyari sa inyo? No amen? No amen. Ang sabi niya, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya nga ang sabi, balik tayo sa Lucas chapter 19, 21 verse 19, by standing firm, you will gain life. Nakuha po ba natin, sabi niya, sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Ito yung sinasabi niya, balik tayo sa Corinthians, 1 Corinthians 15:58. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Dahil hindi nawawalang kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, you will gain your life. Nakukuha niyo po ba? Akala ng mga tao, kapag ibinigay nila ang kanilang buhay sa Diyos, lugi sila. Maraming mawawala sa kanila. Hindi po totoo yun. It is not true. In fact, the moment na ipinagkatiwala mo ang buong buhay mo sa Diyos, nagkakaroon tinatag ng multiplication. Sabi niyo multiplication. Maaring hindi nyo nakikita kasi yung gusto natin ng multiplication, yung bunga ng ating pagpapagal, ng ating paglilingkod sa Diyos, ang nais kasi natin, magkaroon tayo ng maraming pera. Magkaroon tayo ng mga bagay-bagay, mga possessions in life. Pero hindi mo nakikita yung kalusugan na binibigay sa iyo, yung kapayapaan na nasa iyo, na hindi kayang bilhin kahit saan. Nakukuha niyo po ba? Alam niyo po, hindi ko alam kung ako po maaasar doon sa nagpunta kami. Hindi ko alam kung last Friday yata kami nagpunta ni ate sa barangay. Tama ba? Last Friday.
kumuha kami ng, ang tawag doon, yung first time ka mag-a-apply ng trabaho. First time job seeker. Kumuha kami noon para nang sa ganun, wala silang bayad sa PhilHealth, SSS, BIR, no? NBI. Pag kumuha sila ng mga yon, hindi sila magbabayad. So nagpunta kami doon. Ito, yung tao sa barangay, ang sabi niya, nakakaasar talaga kasi 3 beses niyang sinabi sa akin. Katotohan eh. Katotohan eh. 3 beses. Hanggang sa pagbaba na lang namin, talaga totohan eh. Sabi niya gano'n. Kilala kasi namin sa barangay, kilala nila kami. So nakikita ko na kung saan, this is a reward from God. Na pinapanatili niya yung youthfulness. Sabi mo, youthfulness. Tingnan niyo yung ibinigay niya yung kanyang buong buhay sa Diyos. Nananatili siyang sariwa. Tingnan mo yung katabi mo, lanta na ba siya? Lanta ba siya? Tingnan mo nga. Ano yung itsura ng lanta? Dry. Kulo-kulubot. Tingnan mo yung katabi mo. Masarap naman yung raisins eh. Pero, kulubot pa rin eh. Mas masarap pa rin siguro yung ubas. Makatas. Malutong. Tama po ba? Are you there? So, tingnan natin. Kapag ka pala pinagkatiwala mo ang lahat sa Diyos, no, makikita natin yung reward. Makikita mo talaga na hindi nasasayang yung ibinigay mong panahon at oras sa Diyos. Imagine mo, when you give yourselves to God fully, ang ibig sabihin na you trust God 100%. Amen po ba? Mahirap bang pagkatiwalaan ng Diyos? Mahirap bang pagkatiwalaan ng Diyos? Hindi naman, di ba? Pero bakit tayo natin pagkatiwala si Diyos, kay Lord? Mas katiwa-tiwala ba tayo? Mas kaya ba nating i-manage ang ating buhay kaysa sa Diyos? Mas tayo ba'y nakakaalam kung paano tayo mamuhay dito sa mundo? Tayo ba'y nakakaalam ng ating mga needs? Ang Diyos ang may akda ng ating buhay, and He knows everything in us. Higit na mas kilala ng Diyos ang ating sarili kaysa sa pagkakakilala natin sa ating sarili. Sometimes nga, hindi mo maintindihan ang sarili mo eh. Tama po ba? Tama? Hindi mo alam kung busog ka ba o nagugutom ka ba. Hindi mo alam kung inaantok ka o tinatamad ka. Hindi mo alam kung magagalit ka o hindi. Hindi mo alam kung matatawa ka or what. So there's so many times na hindi natin nakikilala o naintindihan yung ating sarili. Pero ang Diyos alam niya. Sometimes sinasabi natin, we're okay, but we're not okay. Kaya pag nagtanong ka sa tao, kumusta? Ito, okay lang. Kaya ang sabi nga namin, pag nag-usap kami, hindi mo pwedeng laging magtiwala sa kung ano yung nakikita mo sa Facebook eh. Akala mo they're okay eh. Pero hindi sila okay. Akala mo saya-saya nila, pero hindi pala sila okay. But the moment you give yourselves fully, ang sabi ni Lord, give yourselves fully. Hindi niya lang sinabing, give yourself to the Lord. No. Ang sabi niya, give yourselves fully to the Lord. Nakuha? Buong buo ibigay mo sa Diyos. Ano pa bang bahagi ng buhay mo o aspeto ng buhay mo na hindi mo pa ibinibigay sa Diyos? Ibinigay mo na ba ang buhay mo? Yes, Pastor, matagal na. Ibinigay mo na ba ang iyong oras sa Diyos? Yes, Pastor, hindi pa. Ibinigay mo na ba, pinagkatiwala mo na ba yung pang-araw-araw niyong buhay? Yes, Pastor. Yung mga problema, well, of course, talagang pinagkakatiwala natin kay Lord dyan. Walang question doon. Ang sabi ng Lord, lahat. Kailangan wala tayong ititira sa atin. Ibigay natin lahat sa ating Panginoon. Punta tayo sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 17. Tingnan natin, no? Ito yung sinasabi niya. Chapter 2, 2 Thessalonians, verse 13 to 17. Ang sabi niya, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap ito, tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan at bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Verse 14, anong sabi niya? Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging taga-tulad
sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Sapagkat nagdusa din naman sila, nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan. Gaya naman nila sa mga Hudyo. Verse 15, nagsabi niya, sila ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta at kami kanilang pinalayas. Sila hindi nagbigay lugod sa Diyos at sinalungat ang lahat ng mga tao. Tingnan niyo po kung ano yung naranasan ng mga Kristiyano nung unang panahon sa Thessalonica na kinukwento ni Pablo, no? Verse 16, anong sabi niya? At pinagbawalan kami magsalita sa mga Hentil upang maligtas sa mga ito. Kaya't kanilang pinupunong lagi ang kanilang mga kasalanan, no? Ngunit dumating sa kanila ang puot ng Diyos hanggang sa katapusan. Verse 17, anong sabi niya? Ito yung verse na napakaganda. Ngunit kami mga kapatid na nahiwalay, take note and listen to this, sa inyo ng maikling panahon sa katawan, hindi sa puso, ay lalong higit na nananabik na makita kayo ng mukhaan. Tingnan natin, no? Yung encouragement po na sinasabi rito ng ating kapatid na kung saan sinasabi niya that we need to be strengthened. Kailangan tayong maging matatag. Kailangan tayong maging matibay. Paano? Yung pagtitiwala natin sa Panginoon, ibigay natin lahat kay Lord. Kasi very limited yung ating strength. Tama po ba? Nandiyan ka ba? Limitado yung kaya nating gawin. No? Limitado. Kaya kailangan ibigay natin ang lahat-lahat sa Diyos. Pangalawa, kung sinasabi natin kanina, give yourselves fully to the Lord. Pangalawa is this. Exercise your freedom. Sabi mo, exercise your freedom. Yan. Kung gusto mong maging matatag, matibay, exercise your freedom. Lagi mong isapamuhay yung kalayaan, yung ginawa ni Lord sa iyong buhay. Nakanyo mo ba? Are you there? Kasi kapag lagi mo sinasabing, hindi, pastor, nakabilonggo ko, hindi, mahirap kami. Hindi ko kaya yan. Makasalanan ako, hindi pa ako binago ni Lord. Ganito pa rin ako, pastor. Eto na ako, natural ko na to eh. Ang sabi ni Lord, inalis ka niya doon. Pinalaya ka na niya. At hindi mo lang sasabihin bastang, kasi pastor, hindi, basta tao lang din kasi ako eh. Ito yung laging alibay natin. Lagi lang tayong tao. Tao ka naman talaga. Kailan ka ba naging hayop? Sabi ni Lord, tao ka. Yes. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ka na ngayon ordinaryong tao. Bakit? Kasi may Kristo ka na. Kaya yung katabi mo, hindi ordinaryong tao yan. May Kristo yan. Nakanyo po ba? So, hindi mo pwedeng sabing, tao lang ako. Yes, sige sabihin na, tao ka, pero may Kristo ka. Wala na yung dati, ikay bago na. Wala na yung natural sin. Yung old self, yung old life, wala na yon. Kasi yung old life na yon, hindi yun yung buhay na nais ng Diyos sa atin. Nakuha po ba? Nakuha. So, ang sabi ng Panginoon, exercise your freedom. Pinalaya ka na eh. Tinanggal ka na sa kulungan, tinanggal ka na sa pagkaalipin. Naririto ka na, tinuring ka na niyang anak, and yet kumikilos ka pa rin na parang alipin ka. Namumuhay ka pa rin, parang alipin ka. Let us exercise our authority, our relationship as a child of God. Tama po ba? Hello? Exercise natin yun. Masakit kasi sa atin, ang dami na nating narinig na mensahe. Amen lang tayo ng amen. Pag sinabi ni pastor, amen, amen, pastor! No? Pero pagdating ng problema, na lang. Hindi ka nagiging matatag. Bakit? Kasi hindi mo ina-exercise yung freedom mo, yung kalayaan mo. Pinalaya ka na, inalis ka na ng Diyos dun sa dati mong kalalagayan. Narito ka na ngayon. Pinalaya ng Diyos. Ang sabi ng Galatians 5:1, tingnan po natin. Tingnan niyo po yung sinasabi ng Galatians 5:1. NIV, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Sabi niya, stand firm. Then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Sabi niya, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Huwag mo nang balikan yung dati mong buhay. Naku niyo po ba?
Yung dating buhay natin, ito nagpapahina sa atin eh. And I don't know why, niligtas na tayo ni Lord, nilagay na niya tayo dito sa kalalagayan nito na mabuti, at babalikan natin yung dating buhay natin na ayaw natin na nagpahirap sa atin. I don't know why, bakit gusto natin balikan yon? Sino dito yung gusto niya nakakama na punta pa sa papagaw sa sahig? Hello? Sabi, punta ka sa kama, sabi ni Lord. Doon, naka-aircon. Sabi ng tao, dito na lang ako. Balik ako dito. Hindi ako sanay dun eh. Diba may mga taong gano'n, hindi sila sanay. Church, sanayin mo na yung sarili mo. Exercise. Anak ka na ng Diyos. Amen? Umasta ka na ng anak ng Diyos. Have authority over everything here on earth. Eh, na gusto ng Panginoon eh. I-practice mo yung pagiging anak mo. Para kasi pag kumikilos tayo, parang hindi tayo anak ng Diyos, parang hindi tayo Kristiyano. Pag nag-isip tayo, parang hindi Kristiyano. Ito ang gusto ng Panginoon eh. I-exercise natin yung kalayaan natin nung tayo kanyang pinalaya. Pag sinabing kalayaan, ibig sabihin yung kaligtasan, kasaganaan, kagalakan, pag-ibig, pagtitimpi. Yung fruit of the Holy Spirit, that is part, bahagi yon ng ating freedom. Naku niyo po ba? Kaya nga it is for freedom dahil sa kalayaan, kaya tayo pinalaya. Ayaw ng Panginoon na tayo laging malugmok doon sa dati nating buhay. Inaalis niya tayo doon. At alam naman natin kapag merong pag-alis, eh merong sakit. Tama po ba? Tama ba? Kapag may aalisin sa'yo, hindi ka ba masasaktan? Tama? Maybe there are times ang pamamaraan ng Panginoon, aalisin niya yung trabaho mo, aalisin niya yung business mo, aalisin niya yung mga tao sa buhay mo, aalisin niya lahat yon. Bakit? Para nang sa ganun, wala kang pagkatiwalaan at talagang makikita kung ano talaga yung dahilan, no? Kung bakit ka nahihirapan. Mas madaling ayusin ang tahanan, ang loob ng bahay kapag ilalabas mo yung buong gamit. Tama, mali? Tama, mali? Tama, di ba? Hindi yung nag-aayos ka ng bahay, inilabas mo yung sa kwarto, nasa sala, aayusin mo yung kwarto, tapos siksika na sa sala nyo, malit lang yung bahay nyo. Paano umaayos yun? Tama ba? Bagaman merong sakripisyo na ilabas muna natin hanggang sa ating labas ng bahay. Kung nakabubong na yan, may garay, ilabas muna natin lahat para mas maayos natin and mailagay natin sa tamang kalalagyan. Ganun ang Panginoon. Gusto niyang i-arrange muli yung ating buhay. Nakuha niyo po ba? Hindi ko naman sinasabi, Lord, papalitan niyo yung mga inalis sa'yo. No, maaari niya kasing i-arrange to o marahil yung iba, aalisin talaga niya sa buhay mo. Kasi nakakasikip na lang, nakakasira, nakakagulo na lang tignan. No? Yung di nakapakipakinabang, tinatanggal ni Lord. At yung ibang kapakipakinabang pa, pwede pa. Anong gagawin ni Lord doon? Bago niya ilagay, lilinisin niya muna. Ganun tayo maglinis, tama? Pag inalis mo, halimbawa inalis mo yung kama, bago mo ibalik, wawalisin mo na yan. Tama po ba? Ganun ka nga ba maglinis o ibabalik mo rin? Ganun ba kayo maglinis? Pag tinanggal mo yung kama, nakita, balik ko rin. Hindi ganun. Pag naglinis tayo, tinanggal natin yung kama, may mga alikabok yan, may agaw, tatanggalin mo na yan, bago mo ibalik. Tama po ba? Ganun ang gusto ng Panginoon eh. No, ibalik din yung mga bagay na kinakailangan natin, na nasa atin na okay naman, and then ang gagawin lang naman niya, nilinisin niya. Nako po ba? So, exercise your freedom. Tingnan natin sa 1 Peter chapter 4, verse 14, or 1 to 4. Ang sabi niya, tingnan niyo, 1 Peter chapter 4, verse 1 to 4. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sa datahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Hello? Pinahirapan na tayo dati ng kasalanan, tama? Pinalaya na tayo, pinatawad na tayo, kaya anong sabi? Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, tapos na tayo sa kasalanan. Okay? Baka yung isa nag-umpisa pa lang, o yung katabi mo, nag-enjoy pa lang ako, brother, sister. Sandali, sabi ni Lord, tapos ka na sa kasalanan. Tama ba? Kailangan lagi nasa isip natin, tapos na ako dyan. Amen? Lagi natin sasabihin,
Tapos na ako dyan, di na ako uminom. Hindi ka pa ba tapos? O nasa kalagitnaan ka pa ng inuman? Hello, church! Tapos ka na ba sa kasalanan? Amen. Paalala natin kay Satan yan, baka di niya alam. Makulit si Satan. Kaya na, alam naman ni pastor. Tsaka birthday ko naman birthday ko ngayon, piyesta ngayon Isa lang, isang baso lang. Ganun ba tayo? Sabi mo, tapos na ako dyan, kahit sa mga baso-baso, tapos na ako dyan. Nakuha niyo po ba? Nandiyan ka pa ba? Yari na tayo doon, okay? Anong sabi ng verse 2? Upang hindi na kayo mamuhay sa laman, ang sabi niya, sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Bible is, napaka-county na lang ng panahon natin dito na ilalagak sa mundo. Naniniwala ka ba doon? Na napakikli na lang ng panahon natin sa mundo. Okay? Sabi niya, upang hindi tayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kasi kailangan ganun na yung magiging buhay natin. Kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Verse 3, anong sabi niya? Sapat na ang nakaraang panahon. Okay na daw yon. Hello? Sabi, okay na yon. Okay na yung nakalipas. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil sa inyo, sa atin, na namumuhay sa kahalayan, masamang pita, paglalasing, kalayawan, pagiinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 4, anong sabi niya? Sila ay nagtataka na kayo ay hindi na nakikisama sa ganyang labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Tingnan niyo po, kaya pala sila nagagalit sa ating mga Kristiyano kasi tapos na tayo sa mga ginagawa nilang masasama. Kaya huwag kang magtaka kung nilalait ka nila. Kasi tapos ka na sa mga gawa nila. Amen po ba? Huwag ka na masasaktan kung nilalait. Tapos ka na kasi doon Sawa na ako dyan, wala na ako dyan, binago na ako ng Lord. Iba na yung gusto ko ngayon. Ang gusto ko ngayon yung kalooban ng Diyos. Kaya nga hindi ka na makikisa sa mga kwentuhan nila na walang kabuluhan alam mo mga Kristiyano, talagang they are still enjoying yung mga kwentuhan na walang kabuluhan. Pagdating naman sa Word of God, boring. May Kristiyano, boring sa salita ng Diyos. Ayaw nilang pakinggan. Kristiyano, ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Meron bang ganon? Is there a such Christian as that? Meron ba ganon? Meron ba ganon? Dapat wala nang ganon. Kristiyano ka, dapat gustong-gusto mo na narinig ang salita ng Diyos. Dahil Kristiyano tayo na sinasabi natin. Bahagi yun ng ating kalayaan. Dahil dati, nung tayo po'y nakakulong, hindi tayo makarinig ng Word of God. Bingi tayo sa salita ng Diyos. Pero nung tayo pinalaya na, malaya na tayo ngayon makakarinig ng Word of God. Amen? So, kailangan exercise natin yun. Habang tayo'y malaya at naririto sa mundo, let us enjoy life na kasama ang ating Diyos. Naku niyo po ba? Pangatlo, yung pangatlo yung tinatawag na be fearless. Sabi mo, be fearless. Yun, napakaganda nun no? Para tayo po ay maging matatag, to stand firm, no? Let us be fearless. Siyempre kapag pinasok na yung ating kaisipan, yung ating puso ng pagkatakot, pangamba, pag-aalala, dito na magsisimula na manghihina ka Ang pagkatakot po kasi pag-aalala, nakakahina, nakakarupok. Nakanyo po ba? Hello? Kaya nga hindi ipinag-utos ng Panginoon na tayo matakot. Lagi niya sinasabi, maging matapang ka. Be courage. Lagi niya sinasabi, be brave. Ang sabi ng Panginoon. No? Lagi niyang sinasabi sa atin, sinasaksak niya lagi sa ating kaisipan. Instead of entertaining fear, do not entertain fear. Sabi mo sa katabi mo. Huwag mo entertain yung nakakatakot o yung takot. Kaya yung katabi mo, kung nakakatakot siya, huwag mo siyang entertain. Nakuha niyo ba? Kasi paminsan-minsan nakakatakot yung katabi natin Di ba? Huwag mo siyang entertain, nakakatakot siya. Because yung nakakatakot na nararamdaman niya, maaring magdulot din sa iyo ng pagkatakot. Nakuha niyo ba? Di ba sometimes, ang tapang-tapang mo Matapang ako. Di ba? Tapos yung kasama mo,
Huwag ka, matapang ako. Iba na yung pagiging matapang mo, meron ng something na nauuwi na rin sa pagkatakot. And ang sabi ng Panginoon, for us to stand firm is to be fearless. Kailangan wala tayong kinatatakutan except God. And to fear God, ang ibig lamang sabihin nun is to have wisdom. Tama? To fear God is to have wisdom, sabihin mo. May kausap po ba ako? To fear God is to have wisdom. Di ba ang sabi ng Bible yan? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya nga, pag hindi ka natakot sa kalaban, pero nagkaroon ka ng takot sa Diyos, yung takot natin sa Diyos, ito yung respeto at paggalang. No? Na ginagalang mo ang Diyos sa iyong buhay, na hindi ka matatakot sa anumang mga nagbabanta o nagbabadya na magaganap sa ating kapaligiran, sa ating buhay, dulot ng ating kapaligiran. Kundi nagtitiwala ka sa Panginoon. Hindi ka naapektuhan bagkos ikay nagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi doon is that makakaisip ka ng karunungan, makakasumpong ka ng karunungan. Pero pag inuna mo ang takot mo, hindi ka makakapag-isip kung anong dapat gawin. Tama po ba? Tingnan nyo, pag inuna nyo yung takot, hindi mo inuna yung wisdom na nanggagaling sa Diyos, ibig sabihin, wala kang takot sa Diyos at in-entertain mo yung takot dito sa iyong mga kalaban sa mundo na to. Nakuha niyo po ba, church? Andiyan ka ba? Tingnan natin to, no? Sa Exodus chapter 14, verses 13 to 14, no? Exodus 14, 13 to 14, tingnan niyo po yung sinasabi niya rito. Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo, at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sabi ni Lord, ha? Ngayon ang pagliligtas ni Lord, sabi mo ngayon. May pagsubok ka pa, may pinagdaraanan ka ba? Ang sabi ni Lord, ililigtas ka niya ngayon. Amen po ba? Ililigtas ka ni Lord ngayon, sabi mo sa katabi mo. Ayan. Sabi rito, sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong makikita o nakikita ngayon ay hindi na ninyong muling makikita kailanman. Praise God. Punta muna tayo sa verse 14. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay, ano daw? Manahimik. Ang sabi niya, manahimik. Hindi niya sinabing matakot. Nakuha niyo po ba? Hindi niya sinabing ang dapat niyo lang gawin is matakot, mangamba, mag-alala, isipin. Wala. Anong sinabi ni Lord kay Moses? Manahimik. Yun ang best thing to do. Manahimik. Hindi kasalanan ng manahimik. Lalo na kung may pinagdaraanan ka. Manahimik ka lang. Ibig sabihin mo, tahimik ka lang. Kasi pag may problema, nakakapag-isip ka ba na? No, amen. Anong sabi ng Bible? Manahimik. Itong mga laban na to, ito yung tinatag na silent battles. Sabi mo, silent battles. Or private battles. Amen? It is a private battle lang. Sa'yo lang yan. Kasama mo ang Diyos. Hindi mo kailangan ng mga tao na kasamang lalaban sa laban mo. Kahit napakarami niya pa. It is a private battle. It is a silent battle. You need God to defend on you, to fight for you. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Tama po ba? Yun ang sinasabi ng Bible. Pero ang sinasabi niya rito kanina, balik lang tayo sa 13. Sabi niya, sapagkat ang mga Ehipsyo, yung Ehipsyo kasi nagre-representa ng mga paghihirap o yung mga nag-aalipin sa atin. Yung kumikitil sa atin, mga pumipigay sa atin, yun ang sumisimbolo ng Ehipto. Di ba? Ganun yung kasi naranasan ng mga Israelites sa Egypt. Tama? Sila'y nahirapan, pinahirapan, sinaktan, inalipin, inabuso. Nakaranas sila ng kapigatian, nakawalan ng kalayaan. They were in prison. Tingnan natin kung ano yung, they were in chain, kung ano yung mga nangyari sa kanila. Lahat ng mga bagay na ito, ang sabing ganon, no, ay aalisin ka ng Diyos dyan, ililigtas ka niya dyan, at hindi mo na sila makikita pang muli. Do you believe on that? Meron ka bang mga bagay sa buhay mo na ayaw mo nang makita except sa katabi mo? Meron ka ba? Meron ka bang naisip, sino kasi yung ayaw kong makita? Pagkakataon ko na to na tinatanong ni Pastor, meron akong isang taong ayaw ko na makita Nandirito ba siya sa church? Katabi mo ba siya? Lalaki ba siya? Babae?
Pwede? Oo. Meron? Wala? Di ba? Sabi ni Lord, tatanggalin ko yan. Yung mga nagdudulot sa'yo ng pangamba at pagkatakot, tatanggalin ko lahat yan. Kasi ito yung nagdudulot sa'yo ng pagkahina. Yung bang katabi mo, nagdudulot sa'yo ng panghihina. Yung bang kapitbahay mo, nagdudulot sa'yo ng panghihina. Yung katabi mo bang trabaho, o yung katrabaho mo, yung business mo ba? Okay? Tatanggalin ni Lord John. Hindi mo na sila makikita ang sabi nung verse 13. Diyan ka pa ba? Okay. Punta po tayo dito sa 2 Chronicles 20 verses 1 to 17. Ikukwento ko lamang po yun, pero meron tayong kukunin doon ng mga verses doon sa 13, 15, at saka 16 and 17. Dito, sa istorya nito, pagkatapos dito, ang mga Moabita, mga Amonita, at pati ang ilan sa mga Meyonita ay dumating laban kay Jehoshaphat upang makipaglaban. So dumating yung time, itong si Jehoshaphat ay lulusubin siya ng 3 kaharian. Tingnan niyo po sabay-sabay, 3 ang kanyang kalaban. Remember si Jacob, si Joe brother, ilan yung kalaban niya, yung nangyari sa kanya? Yung 4 na pagsubok ang dumating sa kanyang buhay, sabay-sabay. Kayo po, ilan yung pagsubok na meron kayo ngayon? Wala kayong pagsubok ngayon? Diba? So, meron siguro, Pastor, may problema ako ngayon, metong mo. So, yung sasabing meron siyang isang problema ngayon. Gawin nating dalawa yan. Okay. So, sabi ni Lord dito, kay Jehoshaphat, imagine 3 kaharian, 3 lahi ang lalabanan niya. Naku niyo po ba? 3 yan. But praise God, Jehoshaphat defeats these nations, this tribe. Mga Amonita, Moabita, tsaka yung mga Mount Senar, yung mga Meyonita. Nagapi niya lahat yan. Paano? Tingnan niyo po, 3 yung kalaban niya, hindi ka ba naman ba matatakot? Meron ka kalaban dito, may kalaban ka rito, may kalaban ka rito sa harap. Ang hirap kaya na. Paano kung kalaban mo nasa harap, yung isa nasa gilid, yung isa nasa likod? O kung meron ka pa sa right? How is that? Paano kung yung kalaban mo nakapaligid sa iyo at ikay nasa gitna ng labanan? Anong una mong mararamdaman? Pagkatakot, pagkabagabag, pangamba, pagkaduwag. Tama po ba? Hello? Ganun ang mararamdaman mo. Pero si Jehoshaphat, ibahin natin siya. He is fearless. Sabi mo, fearless. Ganun po si Jehoshaphat. Okay? So, anong ginawa ni Jehoshaphat? Dahil inuna niya yung pagkatakot niya sa Diyos at binaliwala niya yung pagkatakot sa mga kalaban niya, nakakuha niyang manalangin at mag-fasting. Sabi mo, pray and fast. Alam nyo, isang bagay nakakaligtaan ng isang Kristiyano. No? Yung mag-fasting at manalangin. Siguro nakakapanalangin tayo, pero hindi tayo nakakapag-fasting. Alam nyo ba na merong laban sa buhay o meron tayong mga pinapanalangin sa buhay na hindi kaya lamang ng panalangin? Sabi sa Bible, kailangan ng fasting. Lalo kung mabigat yung laban, kailangan mo ng fasting. Hindi ka lang basta magpe-pray. Kaya nga itinuro, isa sa tinuro ng ating Panginoon sa book of Matthew, no, chapter 5, if I'm not mistaken, yung tungkol sa fasting. Kasi very powerful yun. Nakuha niyo po ba, church? Are you there? We need that. No? Kasi kapag inuna mo yung takot, hindi mo maisipan manalangin eh. Tingnan niyo po, kapag nauna kang natakot, hindi ka nakakapanalangin. Sasabihin mo lang, Diyos ko po. Ganun lang siguro tayo. At akala natin nananalangin tayo dun eh, no? Jesus, Maria, Josep. Akala mo talagang hindi po prayer yun. In fact, nagkakasala ka pa dun. Bakit? Di ba anong sinasabi ng Lord? Huwag mong gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Kapag, Diyos ko naman, ay Diyos ko, may nadisgrasya. Nagkakasala ang tao. Madalas tayo talagang parang hindi natin masyado napapansin yun, eh. Yung sinasabi natin yung Diyos ko. Kasalanan po yun. Nasa 10 Commandments yun. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. May nakita ka nahulog, nabangga, munting isang numero na lang, tumama ka na sana sa wedding. Eh, Diyos ko! Napapaganon ka ba? Yung isang number na lang, hindi mo tinamaan yung wedding. Napapaganon ka?
magkakahulihan tayo, no? Talagang walang aamin. No po. So, yun, no? Makikita natin, itong si Jehoshaphat talagang he's strong. He stand firm. He stand firm because of the Lord. Amen? Matatag siyang nakatayo dahil sa Diyos. Tingnan natin 2 Chronicles 20:13. We will jump. Sabi ko sa inyo, jump tayo. Ang sabi niya sa 13, samantala ang buong Juda ay nakatayo sa harapan ng Panginoon kasama ang kanilang mga bata. Tingnan niyo po kanilang mga asawa at kanilang mga anak. Tingnan niyo po kung paano nila labanan. Lahat ng membro ng kanilang sambahayan, walang takot, hinarap yung mga kalaban. Nakuha niyo po ba? Kaya alam niyo, kapag sa isang family, merong negative thinker. Hello, meron ba sa atin gano'n? Yung halimbawa, sa isang family nyo, paano tang? Paano nay? Kung ganito, ganyan. Ay, nakakatakot naman. Merong isa na talagang puro negative yung iniisip niya. Pero dito makikita natin, yung pagiging fearless nila, kabuuan, wala silang takot. Magkakasama sila. Tama po ba? Walang sumusuko. Sabi niyo, walang sumusuko. Lahat lumalaban. Lahat hinaharap ng pagsubok. Ganito sila. Parang tayo, marami tayo. Isang hukbo tayo. Kung tayo, may hinaharap ang church, merong laban ng church, pero ikaw, ayaw mong lumaban dahil takot ka. Takot kang magutom. Siyempre, lalaban tayo. Nasa gitna tayo ng battlefield. Yung isa, paano yung trabaho ko? Paano yung chef ko? Paano yung... Huwag kayong mag-alala. Tignan nyo nung yung mga kapatid ni David, yung mga Israelites, nung sila po'y nakikipaglaban sa mga Philistine, hindi umuwi ang mga sundalo. Tama? Tama ba? Anong ginagawa nila? Pinapadalan sila na magdadala ng pagkain. Si David, yun na naging trabaho niya. Hiyatin mo to doon sa iyong mga kuya. Sabi mo, magpapadala si Lord. Kaya po kami, lumalaban kami para sa inyo. Ang bigat ng laban namin. Napakabigat. But we continue fighting. We continue fighting. Sa gitna ng labanan, gusto namin naroon lang kami. Mga frontliner. Pwede ka bang maging frontliner? Pwede ka bang maging frontliner? Pag sinabing frontliner, talagang ikaw yung nasa harapan. At ang mga nasa harapan, mga worshiper. Sabi mo, worshiper. Kung hindi ka worshiper, hindi ka pwede sa harap. At kung hindi ka pwede sa harap, you will not feel the real fight, the real battle. Kasi nasa likod ka lang eh. Kaya si David, tingnan nyo, ano nangyari kay David? Hindi siya nakontento na tagahatid lang siya ng pagkain. Tama po ba? Ano nangyari kay David? Siya yung lumaban. Tama? Siya yung lumaban. Pinakita niya na kahit siya'y bata, ang sabi nga ng mga kapatid niya, ng mga kuya niya, bata ka pa lang. Hindi. Fearless ako. Fearless si David. Pinakita niya na kahit naghahatid lang siya ng pagkain, fearless siya. Kabataan, kaya nga dito nakikita natin, no? Yung mga bata, naroon fearless. Okay? Si David ang humarap. Si David. Bakit? Si David kasi, number one, worshiper. And he won the battle. Sabi mo, David won the battle. Di ba napagtagumpayan niya? Tama ba yan, church? At mapagtatagumpayan mo rin. Amen? Bakit? Worshiper ka kasi. Palakpakan natin si Lord doon.